Yo, what's good? Episode 9. Dapat di na ako matutuloy kasi umulan. Tapos ngayon ambon na lang siya. Pero kailangan natin magdala ng parang di man tayo mabasa. Pawis, tapos no. But anyways, sobrang interesting yung topic natin ngayon. Pasensya na kung di ko alam kung nababasa niyo yung nasa likod ko. Pero, huwag natin overthink yung mga bagay-bagay. Magsuot tayo ng kung anong kailangan natin. Tapos, protektahan natin yung sarili natin sa kung anong kailangan. Tapos, yun lang. Basta gawin na lang natin, di ba? Huwag na overthink. Rekta lang. Purpose mo. Mission mo. Di ba parang sa sa mga games like, ano bang may mga mission. Shit. Malabas lang, hindi ako ganun ka-gamer, no? Pero mission, siguro, kunyari, GTA, no? Yun yung pinaka-basic na laro siguro kung gamer ka. GTA, di ba pag may mission ka doon, parang, naman, hinahabol ka na ng police. Kailangan mong gawin yun, Di ba? Basta parang ganun lang. Sa mga hindi gamer, pala kayo dyan. Anyway, tara! Alis tayo. Maganda yung pag-uusapan natin today. Episode 9, tuloy-tuloy lang. Oh. Yun, medyo nawala yung ulan. Pero actually, di ko nga alam kung bibitinin niya ako Kung kaya ba ni Osmo, sige. Alam nyo, ganito ako Feeling ko kaya bubuhatin ko na yung bangko, no? Simula pala ng video, magbubuhat na ako ng bangko para alam mo, gusto ko ba itong pinapanood ko? Hindi. Pero seryoso, kaya ako tumalino. Pangit pakinggan no? Pero isipin nyo, sino magsasabi sa inyo ng gwapo? Sino magsasabi sa inyo ng, di ba? Iintayin mo pa ba sa dami mong makakasalubong o hanapin mo yung mga tao na, alam mo yun, kung ikaw sa sarili mo araw-araw, ikaw lang naman yung kasama mo Di ba? Huwag mong isipin masyado yung iniisip ng ibang tao na, huwag ka umasa masyado sa ibang tao. Yung kasi yung problema, expectation natin So, isipin mo kung sarili mo, araw-araw ang after mo maligo, tinitignan mo yung personal appearance mo, ikaw na sarili mo magsabi nun. Na, most commonly, sa mga normal na tao, yabang naman ito, matalino daw siya, yabang naman. Minsan insecurity yun Ewan ko sa akin lang yun Pasensya na kung ganun kayo, pero try nyo wag maging ganun. Diba? Kunyari isipin nyo, aga-aga, sermon na naman si Joe Pero seryoso lang, ewan ko kailangan kasi ganun Minsan pag nananalo yung mga mga kakilala mo, kapamilya mo, kaibigan mo, hayaan mo silang manalo. Maging genuine ka na happy ka sa kanila. Kasi magandang energy yun 'Di ba kaysa sa tsamba lang yun swerte yan. Kaya ka nandyan Puro ka swerte naniniwala ka sa swerte. Ewan ko sa akin lang siguro meron talagang swerte. Pero naniniwala ako sa mas naniniwala ako sa higher being Alam mo yun, minsan naniniwala ako na it's all. Kasi pag naniniwala sa swerte, para sa akin to although hindi naman ako sobrang pero pag naniniwala ka sa swerte, kino-contradict mo din yung salitang blessing. Hindi ako sobrang religious na tao pero so ano yan? Swerte ba yan or bigayan ni Lord? Alin sa dalawa? So minsan tao na lang din yung gumagawa nun, pero ewan ko sa akin, bigayan ni Lord. Napaganda ka man dyan or napasama ka dyan, bigayan ni Lord Diba? Kunyari, binigay sa'yo yan. Challenge yan ni Lord para masyadong maganda yung binigay niya sa'yo. O challenge na yan, paano mo gagamitin sa tama yan. No? So anyway, grabe mga bahay dito. Laki paano lang yan. Diba? Angas din ang bahay niya. Parang mga old rich. No? Yung malaki pa yung pader ng niya sa gate niya. Pero parang daan na lang ng sasakyan niya ata Anyway, maganda yung topic. Ano nga ulit yun? Sinuulat ko na kanina nag-isip na ako Pero again, yung sinasabi ko, yung kanina sabi ko na kaya ako tumalino Kasi kanina, diba, sabi ko, naputol yung sasabihin ko. Pero naalala ko siya. Sabi ko, nasolusyonan ko yung ambon sa ganito, sa jacket. Available nga pala to. Siya ngayon Pero ito, available to sa, ewan ko basta, sa page natin. Pero anong pangalan na ito? So nasolusyon ko yung sarili ko na mag-jacket, mag-hat kung parang hindi ako maghalo yung pawis sa yung ulan or nasolusyonan ko na yun. Ngayon itong DJ ay hindi ko alam. Kaya sabi ko,
kahit na anong problema mo, gusto mag-improve yung buhay mo, no? Kahit na anong problema mo, anong gusto mong malaman, ChatGPT or kahit na anong AI na pilot, co-pilot, di ko alam kung anong gusto mong gamitin, basta it helps your life. So actually hindi ko ba alam na araw, isipin mo dati uso mga dictionary, araw-araw may malalaman kang words, encyclopedia. Ngayon mas malawak na. Sa isang type mo na lang, lahat, itong sinasabi ko, game to. Pag inintindi mo siya, parang doon pa lang panalo ka na eh. Kaya nanalo yung mga tao ngayon, araw-araw silang heavily use sila ng, morning po, heavily, user sila ng heavy user sila ng AI. So ganun siya kaya importante talaga kung isipin mo. Mahirap siya. Minsan nga natatawa. Minsan nga na-confuse ako. Meron kasi akong tropa, hindi siya ganun kateki. Hindi siya, hood. Tropa hood. Hood talaga. Ako, hood ako, pero kasi minsan iba-iba siya talaga. Iba-iba. Minsan naisip ko, siguro kung nag-AI to, kung alam niya gamitin, alam niya i-maximize to, parang feeling ko, mas malaki mararating mo kasi may tira ka naman eh. Kaso nga lang, parang, yun yung mahirap pag masyado kang traditional. Parang naalala ko, airmats ko dati, ayaw niya ng Netflix, ayoko yung mga ganyan-ganyan na yan. Sabi nung natutunan niya, parang ay sobrang helpful pala. Wala ka ng library ng ganito, ay mas madali pala. Isang click lang pala. Yun yung parang minsan, pwede nyong i-apply sa mga sarili nyo na parang minsan yung mga bago, ito parang sa akin yung TikTok, alam ko ang generous talaga. Kung okay ka mag video edit, entertaining yung videos mo, kaya mo makapagpakagat ng mga, hindi na naman ako magi-stretching kasi kausap ko kayo. Sige, mamaya na lang ako after magi-stretching. Anyway, ang tawag dito, sabihin ko, minsan may mga bagay talaga na kailangan mo siyang magustuhan. Kasi 'di ba sabi ko sa inyo, kung nasusubaybayan niyo tong mga episodes na to, iba kapag open-minded ka eh. Iba, parang yung kasi pag open ka, ibig sabihin bukas yung pintuan mo, madali kang makapasok at makalabas. So, parang yun yung power ng pagiging pasensya na, iba yung title kasi yun talaga yung gusto kong pag-usapan, yung title nito. Pero kalma lang kayo dyan, papunta tayo dyan. Sa isip ko yan. Pero ang ganda kasi nung na pag-uusapan natin ngayon na iba yung power ng pagiging open-minded. Diba? Ay, ayoko yung mga mga waste na yan. Hindi nahirapan ka makapunta sa mga gusto mapuntahan kasi you do it the old way. Yung waste kasi, ginawa yan para malaman mo kapag nare-report ng mga user na may aksidente dito. Actually, sa iba nga, masama pang ginagamit eh. Kapag may pulis, iiwas sila. May huli dyan, may checkpoint, iiwas sila. So, kunyari, 3 yung daan. Si option 1, option 2, option 3. Ngayon, hindi mo ginamit sa option 1 kasi, ginagamit mo lagi si option 1 kasi yun yung alam mo. Ngayon, yung mga lahat ng hindi rin educated sa Waze or user ng Waze, yun yung ginagamit. So, ngayon, tendency, mas traffic. Mas mahaba yung daan mo, mas mahirap. Ngayon, pag sa Waze, nakikita mo, dito 39 minutes. Well, it's not very accurate, no? Pero, at least kahit pa paano, mas makikita mo saan may aksidente, na may tumumbang truck, na, pucha, abutin ako dito ng siyam-siyam. Ma-avoid mo na siya. No? So, kumbaga, mas matalino ka agad sa lahat. So, yun lang, yun yung power ng mga pagiging open-minded na napapansin ko. Kapag open-minded ka sa mga, kung ano-ano, no? Pero para maging open-minded ka din, kailangan matalas yung observation mo eh. Yun talaga, men. Parang yun talaga ikakatalino mo. Kapag grabe yung observation mo, kailangan magaling ka mag-observe eh. Naalala ko naman, big shoutout sa laging nanonood, no? Na natutuwa talaga ako dito sa taong to kasi naniniwala ako sobrang talino na ito. Si Boss Joel Palapal. Big shoutout sa'yo. Actually, nag-comment din siya sa, hindi ko alam kung pang ilang video na kasi naglabas ako ng 7 videos in a day. Damn, napagtripan ko lang. Labas nga ako 7 videos kasi pag tinamba ko yung mga videos sa library ko na mga natapos ko ng edit, hindi ko tatama rin ako eh. Ipon di, gawa tayo bago. Diba? So sana napanood niyo yun. Anyway, kaya ako nasabing matalino si Boss Joel kasi
ang galing niya mag-observe. Hindi dahil parang pabor sa akin kasi napapansin niya na iba galaw na ito ni Jow. Kasi nung parang wala pa ako masyadong effort na ginagawa, no-observe niya na ako. Tapos sinasabi niya sa akin, alam mo Jow, bilib ako sa'yo kasi ganito ganyan eh. Hindi dahil doon, pero natutuwa ako kung paano siya mag-observe. Kasi ako, maniwala kayo sa hindi, sobrang low-key ko pa nito ah. Sobrang low-key ko, isipin nyo, etong mga videos na ina-upload ko, itong series na to, hindi ko nga ito pinopromote eh. Nung talagang maximum na gagawa ako ng reel, gagawa ako ng ganito para, alam mo yun, hindi dahil sa tamad, pero parang gusto ko lang gumawa. Tapos gusto ko lang muna makita, parang rock bottom ba? Ilan ba yung gusto makinig sa akin? Ilan yung parang views kung gagawin ko to, ng gagawin? And so far, meron tayong 5 tao na consistent talagang manood. So from there, gusto ko buuin yung community ng organic. Ng sino ba talaga yung parang nakikinig sa mga gantong topic na subscriber na natin or kakilala natin. Sino yung nag-e-enjoy sa ganito? Kasi kayo muna yung gusto kong makasama na sa mga ganito. Kayo muna yung gusto kong mag-benefit sa ganito. Iba kasi dyan, alam mo yan, come and go pa yan. 'Di ba? Hindi pa nila bibisyoin, hindi pa nila nakikita yung vision na, pwede kong pakinggan tong taong to, yung mga ginagawa niyang video, pwede ko tong pakinggan habang traffic ako sa drive, no? Papakinggan ko lang siya dyan habang nagda-drive ako, gagawin ko siyang podcast. Pwede ko pala siyang pakinggan habang nagpapaantok ako, kapag I feel unmotivated, kapag feeling ko gusto ko mag-improve, papakinggan ko pala siya. Pwede pala, meron pala siyang value na naibibigay sa akin. Hindi pala ako nagsusunog ng oras dito kay Jow. 'Di ba? So ganun yung parang gusto kong ibigay na energy muna, no? So yeah, sige, punta na tayo dun sa topic, no? Sige, nasaan na ba yun? Ayun, topic na naisip ko ngayon, itong nasa title, no? Why most people never build wealth. Actually, kung magiging pinaka-generic ako, why most people never build wealth, halos katunog siya ng last episode eh. Halos katunog siya ng last episode. Episode 8, hindi ako nagkamali. Yeah, halos katunog siya na parang sinasabi lang doon na kasi you're stuck ka eh. Stuck ka doon sa mindset mo, sa mga kasama mo, sa ang tawag dito, sa ginagawa mo. Actually hindi sa kasama eh. Wala namang problema kung sinong kasama mo pala. Mali ako doon. Kung sino kasama mo, wala namang problema doon. Ang problema pa rin ikaw. Kasi alam mo yun, parang choice mo yun eh. Nag-i-stay kang ganyan yung gawin mo eh. Diba? Choice mo yun. So yun siguro yung parang pinaka-generic na pwedeng masabi doon. Kaya hindi nai-stuck sila sa ganun. Actually, pwede ka naman talaga eh. No? Pero that's for the 5%er ng tao sa Pilipinas. Na kung gusto mong gawin yung normal na bagay na yayaman ka, ano yun? Anak ka nang nagmamanage ng negosyo na malaki. Na kahit gawin mo yun, kumikita kang 100k, 200k, 300k a month. You're a surgeon, kahit gawin mo nang gawin yun. You're a lawyer, gawin mo nang gawin yun. Malaki pasok ng pera sa'yo. CPA ka, hindi ko alam ha. Pero you are the top 5%er ng tao sa Pilipinas. Well, hindi ko alam kung anong statistics talaga nun. Pero yun yung parang gusto ko lang, parang cool pakinggan na 5. Pero ilang percent ba talaga? Hindi ako mathematically correct dyan. Pero yung maliit na porsyento sa Pilipinas, yun yung e-effect, yung paulit-ulit, no? Kasi ang usapan dito, how will you build wealth, no? And I'm talking about na wealth na syempre pera. Kasi hindi naman lahat ng wealth pera. Totoo naman, pero yun nga yung pinag-uusapan natin. Alright? So if you wanna build wealth, 'di ba? Kailangan mo umalis doon. Kasi most of the tao nasa comfort lang talaga eh. Nasa comfort. Alam mo ba, meron nga akong tuturo sa inyong game ha. May tuturo ko sa inyong game. Okay? So, gusto mong nandiyan ka pero takot ka magnegosyo, takot ka kumuha ng risk, no? So ngayon, itanong mo yung sarili mo, no? Actually, naturo ko na rin to sa iba, pero sige, dahil kayo naman yung mga first
subscriber or talagang mga nakikinig sa akin. So, i-share ko siya sa inyo. So, for example, takot ka magnegosyo, ay, baka malugi. Ngayon, meron kang malaking pera, no? Kahit wag na ako. Lumapit ka sa akin ng direkta kung gusto mo talagang mentorship ng tungkol sa mga negosyo. Pero, ito lang, tip lang na parang libreng tip lang, no? Kung gusto mo magsimula ng negosyo at takot ka, bigyan kita ng tip. Maghanap ka ng produkto na gusto mong ibenta. Gusto mo lang pang e-commerce tong attacking to Dito yung mga car wash, ganun, kung ganung klaseng negosyo na. Kasi syempre kung baguhan ka, ba't ka nga naman magaganon? Wala ka pang alam sa mga sistema, magmamanage ka pa, di ba? So, ang naisip ko dyan is, maghanap ka ng isang produkto na gusto mo at naniniwala ka dun. No? So, sabihin natin, meron ka nakita sa Divisoria na, ano bang maganda, Divisoria, chinelas. Yung gustong-gusto mo pare Yung gustong-gusto mo, pagtripan mo lang, gusto ko to chinelas. Yun ang naisip ko sorry. Chinelas, no? Gustong-gusto ko tong chinelas na to, akin to. Pati yung size mo yun. Since sa'yo yun, at alam mong sa'yo yun, and you wanna do business experiment, yung produktong yun, na sa'yo at alam mong sa'yo, i-post mo online. O, gumawa ka ng sarili mong Shopee, Lazada, o nagawa mo na yun, i-post mo lang yun. Ilagay mo sa marketplace, Facebook marketplace, lagay mo sa... Actually, hindi ko nga ina-advise yung personal Facebook Kasi parang umaasa ka lang sa mga kakilala mo wala naman dun talaga yung pera. Isipin mo, makakuha ka ba ng 1,000,000 sa mga kakilala mo? Ganun lang yung ka-basic. So, hindi sila masyado importante. Huwag nyo masyadong iniintindi ang mga yan. Diba? Hindi nyo kailangan dun. Diba? Kasi minsan expectation ay susuportahan. Hindi ako sinuportahan. Magiging iyakin ka Which is hindi naman talaga kailangan Maging thankful ka. Ay, sinuporta to si ganito. Nakakatuwa siya. Diba? Pero hindi mo kailangan sa mga. Kasi iba-iba din yan Diba? Ang reality talaga dyan, ang mas susuporta sa'yo, mga hindi mo kakilala. Kasi mas malaki yung numbers na yun. Gets mo? Mas malaki yung numbers na yun So, again, kaya na-post mo na. Doon ka mag-ganon. Yun na yung training mo. O na-post mo sa marketplace, 'di ba? So na-post mo sa marketplace, may nag-inquire, is this available? Merong 10 in a 1 week in 1 week merong 10 nag-inquire. So 10 nag-inquire, doon mo matututunan anong sasagot mo kapag saan yung location nito, paano yung mode of payment, doon mo aaralin ngayon lahat. So, meron ka bang nilabas para matuto? Meron, pero sa'yo lang din yun. Item mo lang din yun. Diba? Ngayon, bakit di ko sinabi na, magbenta ka muna ng kung ano-anong gamit mo dyan? Hindi. Paano kung lumakas? Tapos di mo na alam saan bibili nun. Di na available yun. Sayang yung opportunity. Diba? So, hindi ko alam. Maghanap ka ng mini fan. Ano yung mini fan? Yung, kunwari mainit, lagi mo, may decharge lang. O mini fan, kunwari, ang dami pala naghahanap nun, di mo alam. Di ba? O kunwari, nakukuha mo ng, practice lang to. Hindi ko alam kung magkano yung mga ganyan. Kunwari, 20 pesos yun. Kunwari lang. Obvious na, walang 20 ganun, no? Pero anyway, kunwari, 20 pesos yun. Ngayon, kaya mo ibenta ng 20, ano bang reasonable? 170 pesos. Kunwari lang, di ko alam 107, tama ba? 200 na lang, 200. Pasensya, laki ng tubo nun pero pasensya na. O, kunyari 200 pesos. Meron kang 180 pesos in a day. No, in a day. Sample lang to para hindi magulo. Kasi 20 lang puhunan Mayroon kang 180 pesos. Yung 180 pesos, kung makabenta ka na ng 5, almost 1,000 pesos na yun. So, kahit 5 lang kailangan mong target sa loob ng isang araw. Ay, 1K ka na. So, kung observe mo anong ginawa mo dun, una, naghanap ka ng produkto. Pangalawa, dapat alam mo saan ibebenta. Post mo sa lahat kung anong alam mo. Diba? Tsaka na mag-deep dive. Ano ba mga pwede? Nasabi ko na kanina. Pangatlo, aralin mo paano ibenta. Wala kang nilabas sa puhunan talaga. Diba? Naghanap ka ng tsinelas sa sayo Naghanap ka ng mini fan na para sa'yo lang. Tinesting mo ibenta. Diba? Yun. So, siguro yun. Bakit siguro nai-stuck? Ano bang topic ulit natin? Bakit di nakakabuo ng wealth yung mga tao? Una, yun, isa rin yun. Ayaw mag-build
no, ng risk. Kahit yun risk na yun 'di ba? Yun nga lang mas less risk kasi una sa iyo yun. 'Di ba? Una sa iyo yun. Ako hindi ko ina-advise na pag first time mo magnegosyo tapos magtayo ka ng store, ng restaurant, magtayo ka ng magtayo ka ng restaurant, magtayo ka ng car wash o pwedeng maging successful kasi essential in business mo, like water station, diba? Pero since hindi mo pa siya alam, kaya ka takot, kaya ayaw mo siya simulan, diba? So siguro that's another story, and it's a story that not my story to tell kasi wala naman ako dun diba? Anyway, so ayun, yun yung mga nakikita ko kung bakit. Isa pa, habits that keep people broke. Connected din siya sa money and success. Why most people are broke? Siguro dahil ayaw nila. Kasi ito kasi empleyado, hindi yun Alam mo bang kahit empleyado ka, pwede mong makuha yung bag. Kaso nga lang, doon habang empleyado kasi, ini-spend mo yung time mo sa pagpapahinga, kailangan yan sa other things na pwede mo pa magsingit. Sabi nga nila yung 8 to 5, yan yung sa day job mo para mabuhay talaga, na safety net mo. Tapos pag nakauwi ka na, yung nakapag-dinner ka na, ito yung time mo para sa side hustle. Ito yung time mo para mag-isip. Ano bang gagawin ko? Mag-YouTube. Actually ito, pwede mong gawin yung oras na yun para mag-YouTube, mag-aral, mag-research sa internet. Gamitin mo yung internet mo. Kasi naniniwala ako, di ba? Ewan ko, nasabi ko na rin yata to, pero ang kailangan mo lang talaga sa panahon ngayon, internet at cellphone. Maayos sa cellphone at internet, your money making machine na yan. Bakit? Yung internet, kailangan mo lang halughugin. Parang ito, pinapakinggan mo talaga to ng buo. Pwedeng may mga nadadampot ka na dito at may apply mo talaga sa buhay mo di ba? So, habits that make people broke yun. Di nila inaayos ang oras nila, di nila minamanage nila, diba? Ganun So, kung iisipin mo lang, minsan nagtanong ka sa isang tao, paano ba yung ganito, paano ganyan? Pero, tignan mo muna yung habits niya. Diba? Yun din yung isang mali. Habits that make people broke. Nakikinig sila sa maling tao. Makinig kayo sa tamang tao. Paano ba malalaman yun? Tignan mo muna, may disiplina ba tong taong to? Okay ba yung mga habits niya? Okay ba yung mga ginagawa niya? Okay ba yung buhay niya? Doon mo muna sisilipin. Okay? Yun yung mga choosing signal. Diba? Pagpili mo kung sino. Kumaga sa antena, kinakalkal mo, saan ba dito? Malakas ba? Maganda ba yung signal dito? Lilinaw ba yung TV? Old school yun diba? Next, why most people never build wealth? Ayan. Bakit learning ang best investment? Yan ang gusto ko talaga, Fudge. Learning is the best investment. Man. If I go back, magpapatunay muna ako ng story ako, Kung babalik ako sa 2020 na ako, feeling ko yun talaga yung space sa buhay ko na nag-aaral ako yun yung time na feeling ko nag-aaral talaga ako. Kasi nung nag-pandemic, sinabi na mawawala na daw ako ng trabaho, matatanggal daw ako, isi-send na lang daw yung send na lang daw yung sahod ko yung last sahod ko sa wala kang magawa kasi huling pasok sa ano bang magagawa mo, 'di ba? Pipilit mo yung sarili mo, wala nang pampasahod sa yung kumpanya. Sa IT company ako noon Ako huling account manager na pumasok. Kailangan ako tanggalin. Ano magagawa ako? Iyak ako, pilit-pilit yung sarili ko. Hindi. Ginawa ko. Kilos ako agad. Masabi ko yun yung phase na nabuksan yung utak ko talaga na parang ito pala yung kailangan ko gawin. Kailangan ko mag-aral. And aral of survival. No? Na parang paano ako magsusurvive, paano ako mabubuhay. So meron lang talaga ako technically laptop na mabagal pero gumagana naman siya. Yun yung gamit ko nun. Meron akong notebook at ballpen, meron akong cellphone, internet. Yun lang talaga yung meron ako. And onting pera sa bulsa na last money. So nag-aaral ako nun in a sense na ang ginawa ko ang tawag dito,
Nag-research ako, nag-scroll sa Facebook. Doom scrolling, but with the purpose. Nagdo-doom scroll ako habang sa isip ko, sa back of my mind, ano kayang pwedeng ibenta? So ngayon, kung anong makita ko ngayon, nagkakaroon ako ng interest. Kumbaga researching, at the same time, nag-e-enjoy lang pala ako. Naalala ko tuloy si Boss Rush, saka yung ibang mga, lupit. Ibang pumaldo dahil sa live selling ko. Sorry, segue lang ako na mabilis lang. Sa live selling ko kasi sa negosyo ko sa Facebook, hindi ko naman masyadong pinopromote dito, pero negosyo ko sa Facebook, iba doon, mga malalakas bumili. So bibili sila para sa kanila. Ngayon tumesting din sila. Na-share ko lang sa kanila yung game. O try mo ibenta. Diba? Hindi ko alam kung paano. Basta bahala ka sa buhay mo. Nilapag niya doon, ang dami niya palang connection na mayayaman. Nilapagan niya, pang. Bumili siya 2 weeks ago, 124,000. Pucha, nagulat ako after, wala pang 1 week maybe 6 days. Sold out. Bilhin na naman siya. Ang galing. So parang nakapagbukas siya ng something part sa brain niya na pwede pala to. Dahil pala kilala ko si Joe, pwede pala to. So hindi ko binubuhat yung sarili kong bangko. But gusto kong gumawa ng punto na sa buhay mo, merong pwedeng makapagpabago. Merong tao dyan sa buhay mo. Kailangan mo lang siyang gamitin. Diba? Kailangan, pangit pakinggan, no? Pero yun lang yung naisip ko maliit lang utak ko Pero yun, isipin mo meron ng tao dyan sa buhay mo na kailangan mo siya pakinggan. Kailangan mo tignan anong pwedeng mapala mo sa kanya. Kailangan mo siyang ipag-imbisan ng oras, pakinggan. Something might happen. Diba? Hindi mo alam kung anong pwede. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari kung ganun. Diba? Kailangan mo lang talagang sumubok at magsalita. Diba? So yun lang yung nakikita ko sa kanya. And yun, balik tayo sa akin, no? Balik tayo. Yun, nung sinubukan ko yung pagre-research, naingay ba? Anyway, sinubukan ko yung pagre-research. Sabi ko, what if, no? What if di ako nagbenta nun, ng LED lights? Paano kaya ako nag-apply lang ako, nag-antay lang ako, nanghingi lang ako sa nanay ko, wala na akong pera, kailangan ko ng pangbayad sa renta. Parang feeling ko, ang weak ko nun. Parang kung nagmukmuk na lang ako doon, at hindi ako sumubok, hindi ko alam kung nandito ako sa posisyon ko ngayon, at nagagawa ko yung gusto ko. Ano ba yun? Ito, magpatunay ako, kasi gusto ko lang naman to balikan din Balang araw, yung mga flex ng mga pinagsasabi ko dito, ano na kaya ako 5 years from now? Diba? Kasi ako, utang ko din yun. Ako, naniniwala ako, utang ko din sa YouTube kung ba't ako naging ganito. Kasi ang daming tao na nakuha na ng idea. Ako, ito ang pamasabi ko, ang mentor ko talaga sa buhay, kung ba't ko naabot to, Bugoy na Koy, tsaka Kong TV. Silang dalawa talaga yung parang may mga nakita akong values sa kanila. Kung ayaw niya sila, okay lang naman yun. Kasi hindi naman talaga lahat gusto ko sa kanila. Nung nakilala ko sila, no? Kay Kong, meron na akong ayaw. Kasi ganyan naman talaga Walang 100%. Imposible. Pag 100% ka nga, kunwari, kunyari pinatato mo yung mukha ng politiko. Paano pag balang araw malaman mo? Diyos ko, nagnakaw pala ng something amount yan. Di parang, may baho ka pala. Kahit sino sinusuportahan mo Baliw na baliw ka dyan. Hindi naman yan santo. Tao yan na may pangangailangan at nakagawa ng mali. Diba? Isa matter na lang kung talaga. So, diehard fan ka talaga. Ganyan. Paano pag nabalitaan mo? Nagpaganto pala yan. Ganto pala ginawa niyan sa mga tao. Wala na. Tapos, believe ka pa rin sa kanya. So, kahit sino pa dyan Parang, yun lang. Diba? Ang importante lang siguro yung may napapala ka. Feeling ko. No? Kunin mo lang kung anong pwede mong mapala. Knowledge, lahat. So, from there, doon ka makakabuo talaga ng wealth. No? Doon ka makakabuo ng wealth. Ano pang nag-i-stay? I mean, tignan natin. Hirap naman na itong podcast na solo Magkakaroon ka talaga ng dead air. Pero sanay ako, men. Isipin nyo kaya kong gawin to 1 hour. Ay, talaga. Paano? Practice ko ba naman 6 years sa live selling? Mag-isa ka lang. Walang dead air. Parang nga podcast yun Diba? Okay. So, how,
Why learning is the best investment? Ano ba bang pwede natin idagdag doon? Learning is the best investment. Ano ba? Yun talaga eh. Yun talaga yung makakapagpabago. Hindi pwedeng tsamba. Hindi pwedeng sinabi lang sa'yo. Kailangan, gateway lang yun. Kunyari, sinabi ko sa inyo, ganito yung mga tamang gawin para ganito. Gateway lang yun. Okay? Magkakaroon ka pa rin ng sariling style kung paano mo lulupitan. Okay? Sa una lang yun. Like for example, sinabi ko sa'yo, gagawa daw ako ng Shopee, Lazada, tapos maghanap daw akong paninda. Yun lang yung gateway. Ngayon, dahil nasabi ko na sa'yo yung game, expand mo siya. Sabi nyo sa ganito daw, ganito. O sige, try ko pa to. Ganun. So, nag-aaral ka na, nag-i-invest ka na. Alam nyo ba, i-correlate ko na lang, hindi para buhatin yung sariling bangko ng negosyo, no? Pero yung sa damit, ang dami nagsasabi sa akin sa comments, boss, tayo na nakapag-close. Ito, shoutout boss Abet. Pangalanan ko na. Toyota Commonwealth. Abet Sosa. Hindi ko na mapipindyan kasi wala na akong time mag-edit. Pero si boss Abet Sosa, dumami kliyente dahil sa appearance din. Nakadagdag yun. Appearance daw niya. Ang sarap daw mag-close ng deals. Ano pa ba? Madami. Wait lang, ano pa sabi ni boss Abet? Yun, madami siyang na-close na deals para nakatulong yung improve ng looking good. Meron tayong entrepreneur si Sir Mark, no? Si Sir Mark naman, freestyle to, no? Sobrang yayamanin na bibenta ng sasakyan. So, having said na sasakyan, entrepreneur pa rin yun, diba? Lahat naman, kahit ako entrepreneur, basta negosyante ka na. So, si Sir Mark, pucha, ano? Kasi syempre lalaki. Ewan ko pero wala akong masyadong nakikitang car guy na parang malupit pumorma. Pero parang kaya siya nakakapag-close ng deal. Kasi una lalaki siya, may dala siyang, kunwari meron siyang dalang Toyota 86 or BRZ, no, na sasakyan. Tapos ang lupit ng forma niya, parang gagi. Oo nga no, naisip ko lang no. Oo nga no. Benta kaya akong sasakyan. Hindi, joke lang. Di dala-dala niya yung sasakyan, no? Yung kunyari sports car, yun na lang kasi baka hindi nyo alam yung mga sinasabi ko kasi ako nalaman ko lang naman yan dahil sa kaka-research ko rin sa kanya. So paano kung may dala akong sasakyan, ang angas ko pumorma, ang ganda ng physical appearance ko, okay ako magsalita, okay ako, yung social skills ko maganda, ang ganda ng forma ko, bango-bango ko, tapos bibenta kita ng sasakyan. So magta-translate siya na parang gagi. Ako din, pag ako na nakasakay dito, ganito rin itsura ko. 'Di ba? Fuck. Kaya pala. Last month kumuha sa akin 'yon si Sir Mark. Sir Mark, pasensya na, sabihin ko Sir Mark yung yung amount, pero hindi na makata pinangalanan ng buo kasi baka may makanood nito balang araw pag sikat na tayo. This is Sir Mark, nagbebenta siya sa sasakyan. Kumuha siya sa akin worth 50k ng damit. And alam ko naman na pangbenta yon. So parang feeling ko lang i-market niya yun sa mga car guiding. Kasi ako, onti lang talaga nakita ko. Onti lang talaga yung parang makikita ko na naka-sports car. Tapos maangas talaga yung physical appearance. Kasi minsan nga naiiwan talaga eh. Minsan, alam mo yun, naiiwan ba? Magpangalan na ako sample na lang to Wala namang example lang. Sobrang yaman na tao. Kunwari, Willie Rebelliam eh. Makita mo si Willie, parang walang exercise sa katawan, malaki yung tiyan, pero may helicopter, may hotel na may building na worth, ewan ko ilang worth yun, billion yun, di ba? Building, may helicopter, pero naiiwan yung health na parang okay, sige, kasi okay ka pa ngayon, nagpapacheck up ka lagi, pero hindi mo ba ingatan yan, di ba? So ganun din minsan sa mga car guy na sobrang yaman ng mga naka sports car, bihira ako makakita ng healthy. Mostly hindi mo healthy, pero at least medyo may tindig pa. Parang kotse mo na ba yung magsasalita para sa'yo? Ganun na ba yun? Parang sige, hayaan mo na sa chicks mo na ganun. Pero nandun ka na, inaayos mo na, naka-sports car ka na, maayos ka na. Ba't yung health mo hindi mo kaya? Kahit nga maglakad ka lang, hindi ka sabi magkaroon ka ng abs. Pero at least alam mo yun, maayos yung tiyan mo, maayos ka. 'Di ba? Kasi para saan pa yung pagpapayaman mo at na-build mong family? Hindi mo iingatan yan. Tapos magreklamo ko, ay nagkasakit ako. 'Di ba? Ingatan mo na din. Sabay mo na. 'Di ba? 'Yon. So, bakit learning is the best investment? Learning and application, 'di ba? Syempre, 'yun talaga 'yun. Madagdag ko doon,
pagtuto sa lahat. Dapat dapat good observer ka talaga. Kasi, parang, example, no? O, nagle-learn ka ng kung ano-ano. I-apply mo siya. No? Gawin mo siya. I-build mo yung learning mo na pwede kang makagawa ng finances, no? Pera. No? Pera. Paano ka gagawa ng pera? Kunwari, yun nga, nagbebenta ka ng sasakyan. Correlate ko lang. Inaayos niya muna yung sarili niya. Babalik din tayo dun eh. Kung gusto mo din talaga ng wealth, para sa akin kung ako lang tatanungin nyo, kung gusto mo makabuild ng wealth, dapat yung araw na to, parang na-reach mo na siya. Klaro ba yun? Kunyari na-reach mo na siya. Meron kang 1 billion pesos bukas. Okay. Ano itsura mo? Okay ba yung gupit ng paa mo? Kuko mo sa paa? Sa kamay? Mabango ka ba? Okay ba itsura mo? Okay ba yung gupit mo? Dapat ka na ng ganun. Yung damit mo. Ayos ba yung tindig mo? O yan pa rin yung suot mong damit? Simulan mo sa damit. Huwag ka bumili sa akin kung ayaw mo, walang problema. Baka hindi tayo magka-style. Bumili ka sa mall. Bumili ka dyan sa mga H&M, sa mga mga bench. Bumili ka dyan kung saan mo gusto bumili ng damit. Basta magmukha kang maayos. Yung parang pag tinignan ka, you made it. Yung mukha ka bang artista? Ganun. Pwede naman yun eh. Pwede naman yun, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Pwede ka magmukhang, wala naman nakakaalam eh. Pero may mga ka-distinguish na. Bagay ba yung tindigan mo? Ang ayos mo. Ganda ng gupit mo lagi, ang ayos mo lagi. Then, ilagay mo lang sa isip mo lagi na balang araw. Ito na yun. Diba? So, ayan na, mag-aayos ka na. Kasi gusto mo eh. You're living the life eh. Diba? Nasa energy mo na eh. Naglalakad ka, pupunta ka sa mall, nakikipag-meeting ka, pupunta ka sa work, and yung itsura mo parang hindi na ako ka-level ng mga nasa tabi ko Parang masyado akong maayos Parang masyado akong maayos sa crowd Parang iba ako Ngayon, hahanapin mo na ngayon yung mga taong maayos din. Didikit ka na ngayon sa mga taong maayos din. Bakit? Parang sarap tong ropa dito. Parang lagi siyang fit Parang okay yung kinakain nito. Tapos ito yung mga bisyo niya. Bisyo niya mag-walking, mag-jogging, mag-gym, mag-boxing. Yun na yung mga gusto mong kadikit ngayon. Kasi maayos ka na Ayaw mo na dumikit sa mga baduy naman itong taon to. Ayaw mo na sa kanila dumikit ngayon. Kasi parang hindi tayo align. Hindi tayo parehas ng galaw. Di ba? So, dun siguro masasabi ko na yung money and success papasok. No, ito yung mga stronger points. Pasensya na, mukha siya nagpo-promote, no? Pero ayun yung topic money and success. Money and success. Doon siya papasok. Like, ano pa bang klaseng gusto nyong pag-usapan pagdating sa money and success? Magsabi ba tayo, dapat ito gawin nyo, kumuha ng supplier, ng ganito. Ang taas na nun, sa level 100 ka na dun Simulan mo sa step 1. Hindi siya mahirap, di ba? Baby steps. Episode 2, kung hindi ako nagkakamali, gaano ka-importante yung baby steps kumpara sa aggressive approach. Ang dami mo nang hanap ako ng ikot ako, mag-uubos ako ng gas, hanap ako ng commercial space. Hindi ka nga marunong kumausap sa kliyente. Hindi mo alam isasagot mo kapag ito na yung mga tanong. So, practice mo muna yun. Lagi mong, bago mo tignan yung malalaki, doon ka lang sa step 1. Puro baby steps. Tignan mo yung mga 1% na bagay na paano ka mag-i-improve. Mga maliliit na bagay. Hindi mo papansin, araw-araw maliit. Ang layo mo na pala. Kaya natutuwa ako may mga taong nakikinig dito o nanonood dito na nakita talaga yung era natin na ganito. Naglalakad tayo. Ito na yung pinaka rock bottom na pwede mong gawin. No, lalo kung Dumbo ka, yung obese talaga ng malaki. Mag-isip ka ng pinakamalaking tao na naiisip mo na sa movie or kakilala mo. Ito na yung pinaka basic, men. Hindi ako tumatakbo ng nakakapagod ang hingal. Mahirap. Hindi ako nagbubuhat ng malalaking plates. Hindi ako, nakikita nyo, wala akong ginagawang extreme para idolin mo ako. Wala.
Wala. Kasi ito lang yung kaya ko sa ngayon. Ngayon, kapag dumating yung yung panahon na nagbibideo na ako, na ang dami ko nang ginagawa, babalikan ko tong araw na to, sasabihin ko sa kanila, panoorin nyo tong series na to, simula episode 1 hanggang episode 10. Dito ako nagsimula. Ito yung ginawa ko, lahat, kung paano ko na-achieve yung finances, yung katawan na gusto ko, yung family na binubuo ko, and relationships. Dito ako sinimulan sa 10 episode na to. So, ang sarap niyang gayahin kung nagisimula ka, kasi talagang para starter pack talaga to eh. Lahat ng tinuturo ko din dito, tsaka sinishare, actually di ka tinuturo, lahat ng sinishare ko dito, no, parang kaya mo siyang gawin kahit sino ka pa. Kung wala kang alam sa negosyo, pwede mo siya simulan. Hindi siya komplikado, hindi mo kailangan malaman hindi mo kailangan maging marketing graduate, hindi, talagang basic siya. Kaya mo siyang gawin kahit sino ka pa, diba? Yung ibang nanonood nga lang dito, baka mas fit sa akin, baka parang naboboringan, kaya nga may salita eh, kasi parang boring talaga yung workout ko. Ito yung workout ko, men, basic, sobrang basic, no? Tara, last, ilang minutes na ba? 40 minutes. Ayan, how small expenses become big problems. So, babalik din tayo, why most people never build wealth. Kaya wala silang nabibuild na wealth, no? How small expenses become big problem. Small expenses, bigyan ko kayo ng example kunwari mga customer ko, small expenses, 1K, 2K, 3K, 5K, no? Nabili ng bili. Akala mo small expenses na ano yun? Hindi yun example para maging problema. Bakit? Share ko lang muna bago ako pumunta sa topic talaga. Kasi ito yung hindi alam ng lahat, na alam na rin ng lahat. Hindi alam ng lahat, pero alam ng mga matatalino kong customer. Yung mga bili ng damit, yung power ng small expenses na to, hindi to problema. Hindi. Bakit? Yung mga nag-i-invest ng mga malulupit na damit, kunwari mura sa akin eh. Nakuha nila ng 1,500 isang t-shirt. Kunwari lang, yun na yung parang walang butali, mas madaling pag-usapan. Bumili sila ng 1,500 na t-shirt, alright? Tapos nakadami sila, 1,500, maliliit, everyday 1,500. Naka-accumulate siya ng 15,000 pesos para sa 10 damit. Yung 10 damit na yun, hirap na hirap siyang i-rotate. Ibig sabihin, yung isang pirasong damit, gagamitin niya na lang yun ulit after 10 days, kasi meron pa siyang 9 na damit eh. Hindi naman niya pinapaulit-ulit, hindi yun yung panglaspagan niyang damit, yung mga mamahali niya, hindi niya pinilalaspag. So ngayon, having said that, na hindi niya nilalaspag, ang dami niyang damit, yung value ng damit, kung 1,500 niya nabili, parang brand niyo pa din yung condition, pwede niya pa rin ibenta kahit 1K. May bibili pa din. Post na marketplace. Post na kung saan, ibenta niya. Oo, second hand, pero una, branded siya, at hindi niya na maximize. So tanong ko lang, small expenses ba yun? Pero problema yun, hindi. Nabalik mo yung pera mo. Well, hindi siya gold, pero parang na-utilize mo yun. Paano mo siya maa-ROI? Again, kung nakikipag-meet ka sa kliyente, binibuild mo yung Instagram mo na parang kailangan premium yung look ko Ito yung gusto ko maging tingin sa akin ng tao. Aminin natin na hindi. Iba yung tingin natin sa mga maayos sa social media. Wala na yung era sa edad ng mga 25 to 30 na social climber. I don't know Sa babae siguro, ewan ko. Pero sa lalaki, it's your value. Naaangat yung value mo pag maayos kang nakikita. Alam mo yun? Alam mo parang ganito na lang. 40 years old anime yung profile picture. Ano naisipin ko dyan? Pero nakita mo yung social media niya, parang yung mga pinapost niya, workout, fashion, lifestyle. Parang sarap niya maging tropa. Ako kung ako tatanungin niyo, ganito yung lumalabas sa Facebook niya, sa Instagram niya, parang paano niya kaya to? Parang gusto ko siya maging kaibigan. Parang okay to siya. Parang masaya siya kasama. Saya-saya yung social media. Huwag niyo nang isipin na parang pinapakita niya lang yan. Hindi yan siya tunay na buhay. Huwag niyo nang isipin yun. Masyadong negative eh. Di kung ganun siya, nakilala mo siya, di ganun siya. Di ba? So, eto na. Eto ang pinakamasarap na topic, kaya hinuli ko talaga siya. No? How could be the small expenses big problems? Okay? So, eto na siya. Ulitin ko lang yung sa damit, naintindihan nyo na, hindi siya problema. Hindi siya small problems.
Hindi mo nga mamamalayan eh. Yung closet, wala naman akong malaking pera sa bangko. Pero yung closet ko worth 100k na pala. Pang down na ng sasakyan. Pwede na pala akong bumili ng lupa dito. May pang down pala ako. Worth 200k na pala to. So, ito yung mga mindset. Ito yung mga mindset na parang hindi naiisip ng ibang tao eh. No? Ang tinutukoy ko sa small expenses na magiging problema, kung mahilig ka mag-Shopee, Lazada, nabibili ka ng mga maliliit na bagay na 50 pesos, 100 pesos, 150, nagagamitin mo for a certain time tapos wala na. Magiging kalat siya, replaceable siya. Yun, small expenses becomes big problems. Tatambakan ka na ng mga kalat, ang hirap i-dispose. Hindi mo ma-dispose kasi una, hindi siya marketable. Paano ibig sabihin nun? Parang, ano bang example nun? Hirap. Wala akong mabigyan na example on top of my head, pero yun yung parang nakikita ko dito na pwedeng maging problema talaga. No? Kapag bili ka ng mga maliliit na bagay, usually babae gumagawa nito eh. Usually yung bili ng mga maliliit, feeling ko kailangan ko to. Ay, ang dami masyado. Hanggang nagiging problema na kasi wala namang value. Alam mo yun, walang value. After nun, di mo na mabenta. Kung mabenta mo man, halos wala ka na rin. Alam mo yun, parang hirap. Tapos yung lugi niya, grabe. Walang bumabalik na. Yun nga, bumili ka ng jacket, nakuha mo ng 3,000, 4,000, 5,000. Yung 5K, pwede mo pa rin ibenta kay 3,500, 4K. May balik eh. Nasuot mo siya sa vlog, pwede mo siya ibenta after. Yung closet ko, ayoko na magbigay ng amount, pero seller ako ng damit for 6 years. And I'm talking about investment. Tingin nyo magkano laman ng cabinet ko ngayon. Yung simula pa lang nagbebenta ako 2020 lahat. Para siyang bangko, alam mo yun? Parang pumasok sa vault ng bangko, puro pera. Parang ganun. So yun yung power ng damit. No? Ano ba? Yun yung mga sinasabi ko bakit okay din yung streetwear. Pasensya na, pero I'm just trying to make a point. Kunyari bumili ka ng H&M worth 700 pesos na t-shirt. Yung H&M, it's called, sa mga hindi po nakakaalam, it's a, nalimutan ko bigla. It's a fast fashion. Okay? Fast fashion. Ito yung mga damit talaga na, pasensya, yung iba, H&M, Uniqlo, fast fashion ang tawagin yan. Shein, kita nyo? Yung fast face, ibig sabihin, release lang sila ng release. Release ako ganito, Tapos, pagka-release nila, release na naman, ibang damit na naman, ang bilis masyado, sobrang bilis masyado. So, ang tendency, napupunta sa mga tao, mga damit na bilis sa saglit lang. Kasi nga gusto nila, nasisira din agad eh. Gusto nila yung mabilis ang gamit lang. 'Di ba parang one time use or ano. Except sa mga item nila na hindi pang one time use. Meron sila mga item na pang matagalan talaga, heavy duty. Pero kadalasan sa kanila, fast fashion. So, yun nga tawag sa kanila. Kaya you can look it up. Baka sabihin nyo, Blue, nagusot ako ng ganyan. Hindi naman yung fast pace. Tama, basta i-research nyo na lang. Fast fashion. No, hindi tulad ng mga streetwear na dalawa lang ang release sa loob ng isang taon, which is spring, summer, tsaka fall, winter, na sinimulan ng Supreme, ng Stussy, Supreme, tapos lahat na, no? Lahat na gumagawa niyan ngayon ng mga mamahaling damit. Kasi ang gumagawa ng damit nila, designer, ganyan. So, alam mo yun, talagang bayad yun, ang laki ng bayad doon. So, hindi nila din talaga basta-basta. So, may value yung damit. Kaya siya nagiging mahal. Na hindi naiintindihan ng lahat. Ay, brand lang naman yan eh. Mahirap din kasi talaga. Siguro isusulong natin yan paano mas lalalim yung pag-unawa sa damit. No? Saan na tayo? Yun. Small expenses become big problems. Sipin nyo yung mga maliliit na bagay na binibili nyo lagi. Na, hindi naman lagi. Ano yung mga maliliit na bagay na parang feeling nyo wala talaga silang value? No? Sipin nyo yan. Sipin nyo yan. Ako, aminin ko meron akong siguro 20 pieces na ganito. Yung nakikita nyo pa nagjajag ako sa mga episode or sa live selling ko, suot ko lagi yung black na to. Uniform kasi ito eh. Tawag kong uniform. Yan lang ako lagi. Yan lang. Kasi yung mga damit, binavalue ko to talaga. So,
So hindi ko sila, meron ako pang laspagan din na Supreme, na Human Made, na Stussy, meron din talaga. Pero mas gusto ko silang gamitin, like for example, may staycation kami sa Boracay. Diyan ako puporma kasi mapipicturean ko siya. 'Di ba? Maayos yung sarili ko. Pero pag sa mga daily ganito, magsusupreme ka, magganto ka, wag. Pang workout mo, wag. Wag mong parang i-treat mo lagi, parang laging may mapapala ka pa din. Diba? Siguro makikipagkita ako sa gantong tao, tapos kailangan maayos ako. Diba? May date ka, so maayos ka. Medyo wag ka naman tumindig ng simple-simple. Iangat mo naman yung sarili mo ng onte, no? Pero di ko sabing pangit yung plain na. Hindi ko sinasabi yun. Kumbaga, depende lang din sa trip mo. Pero, ganun ko siya tinitignan. Diba? Para at least yung cost ko dito sa mga t-shirt na to, kung malaspag to, okay lang. Alam ko na wala na talaga silang value. Hindi ko na siya ibibenta. Malaspag siya eh. Diba? Pero yung mga item na nagamit kong 5 to 10 times, pwede pa to. Matagal ang lifespan ng damit. Well, depende sa damit. Depende paano ka mag-alaga. Kung naglalaba ka na hindi mo ini-inside out yung damit, hindi mo binabaliktad, most probably yung damit mo puro himulmul na ngayon. Sabi, uy, pangit ang quality na bili ko kay Joe. Tanga ka pala eh. Naglalaba ka, hindi ka marunong maglaba. Hindi mo ini-inside. Ngayon, naghihimulmul. Tapos dinidikit mo sa yung puti, dinidikit mo sa itim. Ano nangyayari? Nagiging putim. Nagiging putim yung damit mo. Madaming factors, men. Minsan sisi mo, ay, pangit ng quality. Yung pala, yung kung may tagalabas sila or naglalabas sila, yung pagkusot nila, grabe. 'Di ba? So, madaming factors. Madaming factors. No? Ano pa? Last, meron pa ba tayong dapat pag-usapan? Hindi ko naman naintindihan itong sinulat ko dito. Delayed gratification in the age of instant rewards. Ang angas din nun, no? Ang angas din nun. Delayed gratification in the age of instant reward. Parang nabuo naman yung araw ko doon. Kasi nga, sa panahon ngayon, di ba? Madaming klase kung ano man pumapasok sa isip mo. Sa akin, instant reward. Ano ba yung instant reward? Instant reward, eto, sa lifestyle ko dati, bago ko to simulan, or kapag naliligaw ako ng landas, pag napagod ako sa trabaho, araw-araw yan, instant reward, men. Lala move or grab food o lala move ng potato corner, ng ganito. Parang wala ka ng control kapag instant reward. Hindi mo pwedeng mag-workout ako ng 5 days a week. Perfectin ko to, hindi ako absent. Para sa Saturday, pwede akong kumain ng fast food. Hindi ba pwede yun? 'Di ba? Parang kailangan mo talaga ng sistema. Delayed gratification. I-delay mo yung mga posibilidad na makuha mo yung gusto mo kahit kailangan mo na siya. So ibig sabihin, i-delay mo siya. An example niyan, pare. Kaya kong bumili kay Joe ng damit eh. Kaya kong bumili ng isang t-shirt sa kanya ngayon. Ay hindi. Ano muna ako? Magko-close muna ako ng deal sa negosyo ko. Pag kumita ako sa negosyo ko ng this month ng extra 100,000 sa negosyo ko, bibili ako ng 2 t-shirt kay Joe. Ganon. So parang dinedelay mo siya. Kaya mo naman talaga siya. May pera nga, pero dinedelay mo siya. Bakit? Kasi mas rewarding eh. Mas rewarding. Babalik tayo doon sa pagpapalaki na reward system. Ako, yun talaga yung gustong gawin ko pag kay Julian, sa anak ko. Gusto ko, reward system. Pero, ibang klaseng reward system. Kasi ang naaalala ko talaga, nire-reward ako kapag maganda yung grades ko. Ganun. Ang problema, hindi maganda yung grades ko. Kaya parang, hindi na ako aasa dyan sa rewards na yan. Hindi para sa akin yan. Mahina ako sa school eh. Mahina yung attention ko kasi nga hindi ako natutuwa sa school. In a sense, no, hindi ako natutuwa kasi hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung paano yung atake sa school, na pwede ko pala siyang magustuhan kung ganito yung atake ko sa school. No? So, yun. Sa magiging anak ko, kung hindi rin siya ganun kagaling sa school, ako mauunawaan ko siya. Kaya iba yung atake ko sa kanya. So ngayon, i-reward ko siya kapag naturuan mo siya ng sense of responsibility. Like for example,
Kunyari, ano bang edad yung pwede na maghugas ng pinggan? O after kain mo lagi pag perfect mo yan. Or masyadong gagawin niya lang yun for the reward. Pero, pag hindi mo nakakalimutan to, pag nakita ko responsable kang naghuhugas ka lagi ng pinggan after mo kumain, lalabas tayo sa Sunday kakain tayo ng ice cream Hindi naman kailangan lagi gadget kailangan lang lalaruin mo lang talaga. Yun na yung mga naiisip ko ngayon, kasi parang hindi ka pwede mag-reward dahil lang magaling ka sa school, mataas yung paano kung wala dun yung intelligence ng tao Ang school, hindi yun yung magde-define kung magiging mayaman ko, hindi. Dahil ang school, sabihin ko sa inyo kung paano ko siya naunawaan on my point of perspective sa buhay. Kasi nagsi-self-check ako bakit kaya hindi ako nahilig sa school? Kasi hindi ko magets kung ano gagawin ko sa x minus y times 2 negative 1 to the third power. Hindi ko, parang masyado akong mayabang Gagawin ko dyan. Ngayon pala, hindi pala ako mayabang. Masyado pala akong matalino para dun na parang, anong purpose niyan? Anong purpose niyan? Bakit ko kailangan si Lapu-Lapu? Ano bang, LP Libristris mo na yan? Hindi ko gets. Hindi ko nagigets. Ba't kailangan ko kabisaduhin yan? Yung periodic table. So, nag-self-check ako. Ano bang meron talaga? Curious ako sa sarili ko. Bakit di ako na-interest? Yung pala, hindi ko alam yung essence ng school. Na importante pala siya kasi kung sinabi lang sa akin to, siguro nag-aral ako nagyabang talaga ako Doon matitest ko yung intelligence ko. Bakit? Yung pala, kaya pala pinapaaral sa'yo yung isang chapter sa Noli Me Tangere. Kasi bukas pag-uusapan nyo siya. Kasi tinitest yung skill mo na magbasa at pangunawa. Hindi naman tinuro yan sa school, hindi mo sinabi sa amin yung ganun kapag nag-presentation ka pala, no? Pumunta ka sa harap at ina-explain mo yung visual something mo sa likod ng blackboard o whiteboard. Yung pala, inaaral mo pala dun yung self-confidence na magagamit mo sa tunay na buhay. Ako kasi sineryoso ko siya na parang, kung yung pala yun, di mas magaling pala ako magsalita ngayon. Yung pala yun, di gagawin ko yan. Sige, ito lang yung topic natin sila Crisostomo Ibarra. Yan lang yung topic Topic lang yan. Walang mas malalim na meaning dyan. Topic lang yan. Pag-uusapan lang natin yan sa harap. Ipapakita, paagalingan lang pala to. Siguro kung ganun yung atake sa akin, parang naglalaro lang. Tangina naman, sineryoso ko Tapos yung problem solving ng mga algebra, ito pala yung turo dyan. Kahit gaano kahirap yung mga sinosolve mo, merong yung problema, meron palang solution. May formula pala. May ginagawa ko naman siya ngayon. Pero it's just that wala dun yung attention ko. Ayoko yung mga number. Ano ba gagawin ko dyan? Susolusyonan ko yung problema ko ng mga bagay-bagay. So, parang sa akin lang, alam niyo, pag umaga nga lang umaga, gigising ako. Tapos may sabihin si Julia, Love, may problema, ganito. Problem solving agad. Tapos minsan napapansin ko, yung para sa problema ng ibang tao, para sa akin, ang dali lang ng problema nila. Ganito lang yan Parang meron akong skill na ganun. Hindi man ako magaling sa math. Hindi man ako magaling sa numbers, sa mga ano-ano. So, yung pala talaga, yung sabihin ko parang kailangan, yung school na yan, ganito yan. Parang dadaanin mo siya sa laro. No? Na matututo, yan, paglaki mo, pag may sarili kang something. No? Ma-apply mo yan. Di ba? Kasi kung na-practice pala ako ng high school o college, nung magaling na pagpe-present, baka magaling akong speaker. Yung problema, hindi ko nga siya nakitaan ng interest kasi hindi ko alam anong purpose at the time. Kayo sasabihin nyo, nagme-make sense yung sinasabi ni Jao, pero kayo din naman, di nyo rin naman alam yun Masyado tayong, sila Lapu-Lapu, kailangan tigabas. Noong 1987, Constitution, ganito, ganyan. So, parang kailangan memorize mo yan. Diba? Yun yung take ko dun. Na, yung assignment. Yung assignment pala, recitation muna tayo. Yung recitation pala, kung alam mo yung tama, mag-speak up ka para sa, alam mo yung tamang sagot Self-confidence. Di ba? Self-confidence pala yung binubus dun. Na parang masyadong malalim na, wala sa school, di naman na magagamit lahat yan Actually, magagamit.
Ang problema, hindi dinidisclose. Kung ako, mag-i-school kayo kasi ito yung matututunan nyo, magagamit nyo sa tunay na buhay. Tama naman, di ba? Matuto kang magsalita. Di ba? Matuto kang maging confident pag nagpe-present. Sumasagot ka sa anong assignment naman, it's a sense of responsibility. Kaya pala may assignment, hindi dahil pinapahirapan ka. Kaya may assignment kasi tinuturuan ka ng responsibility na may kailangan gawin that night na i-check kinabukasan. No? Na parang, for example, kailangan ko pala mag-pack ng orders kasi bukas i-ship ko na siya. I-correlate nyo na lang kung anong ginagawa nyo, pero sa akin ganun. May mga assignment, no? Para dun. Hindi ka binibigyan ng assignment. Ako naman, ba't ako gagawin yung assignment yan? Mapapanood to ng anak ko, hindi ko alam, men. Hindi ko alam, pero feeling ko matutuwa lang siya kasi, well, dugo ko siya eh. Parang kakaiba talaga yung AirPods ko, no? Kaya siguro nandito kami sa posisyon na to. Kasi kakaiba din siya mag-isip. Diba? Although di ko alam kung ano mangyayari in the couple of years, pero feeling ko ganun yung tingin ko sa buhay eh. Alam ko hindi lahat mag-a-agree sa akin, pero okay lang. Ayun ako eh. Wala naman ako inaapakang ibang tao. Bino-voice out ko lang yung feelings ko na yun yung take ko sa eskwelahan. Diba? Hindi ko sinasabing pangit siya, no? Pero feeling ko yung atake dapat sa mga pakinggan, dapat yung sinabi ko. Dapat ipaunawa sa mga bata na ito talaga yung matututunan nyo dyan. Topic lang talaga yan eh. Eh syempre, as bata wala namang. So, ewan ko sa akin, ewan ko sa mga household nyo, nasabihan kayo. Pero sa household ko, hindi naman nasabi na, ay ano lang yan, para lang gumaling ka mag-ano, ganito. Huwag intindihin yan sila Crisostomo Ibarra. Sila Sisa, baliw yan, huwag isipin yan. Diba? Ganyan lang naman siguro yun eh. Uy, 1 hour na. I hate to pahabain pa to, pero syempre yung iba yung attention span masyado ng, baka iba sa inyo tulog na eh, hindi ba? Or iba naman sa inyo tapos na mag-workout, no? So I think yung workout ko okay naman na, maambon, pero parang wala namang ano yung camera, hindi ko naman siya nakitaan ng tubig, water drop, no? Ganda ng bahay dito, mansion. Ano pa? So yun, I think hanggang dito na lang. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. And for the last episode, isipin ko pa kung ano yun. Sa episode 9 na to. So, yun, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Huwag nyo kalimutan, hindi ko sinasabi to no? Pero parang feeling ko kailangan ko ng i-remind din kayo dahil madali lang naman siya gawin. And gusto ko din matrack kung sino yung umaabot dito sa dulo. Pa-subscribe naman po and like the video. Pwede kayong mag-comment. Kung nahiya kayo, sige, wag na. Pero at least like the video. Kasi hindi ko naman nakikita yung mga pangalan nyo. Numbers lang yun na like. So gusto ko lang malaman ilan yung umaabot dito sa dulo. Maraming salamat po. Si Joe to. Tropa mo. Let's go.